pwede nating paniwalaan. Kaya ngayong oras na to, hallelujah, tayo po ay dumako sa atin pong gawain. Amen, na lalo pong kalalalimin ng Panginoon yung ating understanding. Amen? So let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Maraming salamat po na ikaw ang daan, Panginoon, upang maunawaan namin ang salita mo na siyang magpapatibay ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo hanggang wakas. Salamat na ikaw ang buhay, Panginoon, na kung saan binigyan mo kami ng bagong buhay, kapanawagan at purpose sa bawat isa upang mas lalo naming maintindihan, Panginoon, ang aming pagtawag. Ang pagtawag mo sa amin, ang divine calling mo sa amin, ang divine destination namin patungo sa iyo, Panginoon. Na laging sa paanan mo, sa trono ng iyong awa, sa trono ng iyong habag, lagi kaming lumalapit, nagpapalinis at nagpapahugas, Panginoon, nagpapatransform, Panginoon, at nagpapabago ng aming isip at puso na mag-align, Panginoon, sa puso at isip mo. Kaya ngayong oras na to, Panginoong Jesus, muli kong hinihingi ang wisdom, knowledge, and understanding, ang liwanag, Panginoon, ng iyong mga banal na salita na siyang magmanifest sa bawat puso, buhay ng bawat isa na nandito sa loob ng gawain. Pinupuri kita, pinasasalamatan at dinadakila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hallelujah. Patuloy ka naming makilala ng higit pa kaysa kahapon, Panginoon. Lord, we want to know you more. We want to know you deeper, Panginoon. In the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. So, purihin ng Panginoon. Alam niyo po dati, lagi nating sinasabi sa mga sitwasyon na meron tayong pinakikinggan, amen, na mga tao, kung paano tayo magdesisyon, amen. Lagi natin sinasabi na there is two side of the story, na kailangan nating marinig yung isang tao at kailangan nating marinig yung kabila. Amen? Pero I realize, habang ginagawa ko yung mensahe na to, Lord, there is three side of the story pala. Meron palang tatlong bagay na every story has. No? Lahat ng istorya meron. Kasi alam niyo po, kami ni Nanay Andrea, meron kaming mga bagay na dumadating na kailangan namin magdesisyon, kailangan naming alam niyo, salain yung lahat ng bagay na nangyayari, kailangan naming ipanalangin na magkasama, yung parang may accountability kami sa bawat isa. Amen? So dito pinakita sa akin ng Panginoon, anak, there is three sides to every story. So nakita ko, paano, Lord? So meron palang version ko, may version ako, may version si Nanay Andrea, at may version si God. Amen? So nakita nyo, so ngayon, bilang mananampalataya, lagi na tayong dapat pag magdidesisyon tayo sa bawat desisyon na ginagampanan natin, makita natin yung tatlong version na yun. No, na may version ka, oo, may pangunawa ka, may pangunawa si Nanay Andrea, pero there's a truth in God's version. Amen? So, merong katotohanan sa God's version. Dahil yun ang magtuturo sa atin kung paano tayo magdesisyon ng tama. Even sa inyong mag-asawa. Paano ka magdidesisyon ng tama? Diba? Ganon din sa mag-asawa. Merong God's version ng katotohanan. Yes, may issue ka, may issue si Nanay Andrea, pero may katotohanan sa Diyos. May issue sa asawa mo, may issue sa kabiyak mo, pero may katotohanan pa rin sa Diyos. Amen? So, hindi tayo nagkakaroon ng issue nang sa sarili lang din natin. Amen? Kasi, even sa sarili natin, yes, may issue ako, bilang ako sa sarili ko, may issue din yung soul mo. Meron kang kapartner na mayroong issue. And then may issue rin yung Spirit of God. Amen? So dito, makikita natin, ang God's version, ito yung magbibigay sa atin ng katotohanan. Para sa perfect scenario na dapat mating makita sa all version ng linya ng buhay natin. Amen? Na pinapakita ng Panginoon. Kasi, katulad ng sabi ko last week, na buhay tayo, we are reborn, rebirth, di ba? Ano tayo? Born again na tayo. So, ang version na dapat pinapasamuhay natin, dapat sinasabuhay natin is God's version. Amen? Hindi na yung version mo, kundi yung version ng Panginoon. So, dito, maiintindihan lang natin sa pamamagitan ng wisdom, tuturuan niya tayong lahat.
na maglin tayo o sumandal tayo hindi sa ating sariling pangunawa, kundi sa pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa Proverbs 3, di ba po, na magtiwala tayo, huwag tayo magtiwala sa ating pangunawa, kundi sa understanding natin sa Panginoon. Di ba? Ang Panginoon ang sa pagtitiwala natin sa Diyos, hindi sa sarili nating pangunawa. Dahil magkaiba ang pangunawa natin at magkaiba ang pangunawa ng Panginoon. So dahil sa pangunawa na yon, matututunan natin ang abilidad na makalakad tayo sa partnership ng Panginoon para makipag-partner tayo sa mga bagay na dapat nating nauunawaan. Hallelujah. So dahil sa understanding, 'di ba? Ito kasi yung mystery. Ang understanding kasi ng Panginoon, mysterious to sa atin. Hindi to ka-level ng understanding na meron ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, 'di ba, na ang kanyang thought, 'di ba, ang kanyang pag-iisip ay hindi mo pag-iisip, 'di ba? Ang kanyang kaparaanan ay hindi mo kaparaanan. Sabi niya yan sa Isaiah 55:8-9. Amen. So kung ang Panginoon pala, 'di ba, ay merong kaparaanan na mas higit sa kaparaanan natin, so saan tayo dapat magtiwala? Kung ang Panginoon pala ay mas matalino kaysa sa atin, saan tayo dapat magtiwala ng talino? Amen? So, dito makikita natin sa pamamagitan ng seven spirit na pinag-uusapan natin, amen, si Ate Jo hindi nakahabol sa ating mga topic, ano po, nasa Isaiah 11 po, verse 2, ang pinaka-main topic ko po, na there is seven Spirit of the Lord. So, itong seven Spirit of the Lord na to, or parang ang ginagawa ng seven Spirit of the Lord is, tayo yung ine-envelope niya tayo. Alam niyo po yun? Ine-envelope tayo, yung ating being, yung ating pagkatao, pinapasok niya doon sa kanyang espiritu o kaya tayo ang nag-e-envelope, i-envelope natin siya kasi siya ang pumasok eh. So, i-envelope natin yung espiritu ng Diyos para i-absorb niya, ma-absorb niya yung being natin. Alam niyo po yun, yung buong pagkatao natin para mapasok niya, parang isip mo, 'di ba? Yung word of God pumapasok sa isip mo para makontrol niya yung mga ginagawa mo, para maging tama yung iyong desisyon, para maging tama yung iyong mga salita at mga ginagawa. Kasi pag nabago ang isip mo, mababago din ang puso mo. Amen? So, ganun yung ginagawa ng Panginoon. Pumapasok siya sa ating pagkatao para makontrol niya. Amen? Yung mind natin, para matransform niya tayo. Ano po? Para makontrol niya yung lahat ng bagay na mapalitan yung dating mindset natin sa bagong mindset na meron ang Panginoon. Amen? So, ganun yung ginagawa ng Panginoon. So, how do we understand a God na kung ang thought niya is above mine, above sa'yo at above sa akin? Paano natin maintindihan yung Diyos na to kung ang talino niya ay hindi katulad ng talino natin? So, hindi natin matatouch, 'di ba? Yung wisdom ng Panginoon kung saan tayo pupunta kung di natin 'to alam. Kaya ito, inaaral natin para bawat isa sa atin maintindihan natin na yung Spirit of God Himself ay ginagawa niyang available na po para sa bawat isa sa atin. Available. Amen, mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon. Dito niya ako dinala sa 1 Corinthians 2:6-15 po. Pwede pong pabasa ng may katarungan, ng malinaw. Sa 1 Corinthians po, chapter 2:6-15. Meron po bang malinaw na meron pong may hawak ng Bible na makakapagbasa? Ate, 1 Corinthians? Chapter 2 po. Chapter 2, ayan. 1 Corinthians, chapter 2 then. 6-15. Saglit lang pati Ayan. 6-15. Ayan, sabi po rito, ang karunungan ng Diyos. Ito po ang title. 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to. Gayunpaman,
Sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi 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 karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaganan niya para sa ating kaluwalhatian bago pa likhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa ng karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito inahayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Amen. Hanggang 12 lang pate? 15 po, 15. Ay, okay. Sige, tuloy ko na lang pare. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan ng Espiritu para sa mga nagtataglay ng Espiritu, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang ng paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Amen. Salamat po sa pagkakabasa po ng salita Amen. ng banal na Diyos. So, naintindihan niyo po, kung hindi tayo lalakad mga kapatid sa espiritu, paano tayo susunod sa Diyos? So, dito, kailangan nating maintindihan, kaya tayo dumako sa first step pa lang ng understanding, kasi hindi to kayang ibigay ng mundo. Kuya Joben, hindi natin mahahanap sa mundong ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Dahil ang sabi niya dito sa binasa, di ba po, sa 1 Corinthians, makikita niyo doon na we have the mind of Christ. At nobody know the thought of man except the spirit of man. So kung makikita mo yun, tita, yung spirit of man na sinasabi, maliit na letra yon. Pag sa English nyo tiningnan na Bible, yung spirit of man, maliit. Then, spirit of God, malaki. Kailangan nyong maintindihan na ang espiritu ng isang tao at espiritu ng Holy Spirit ay magkaiba. Lahat ng tao ay may espiritu. Amen? May espiritu, may katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Iba ang kaluluwa sa espiritu. Ang espiritu galing sa Diyos. Kaya nga, pag namatay ang isang tao, ang espiritu ng Diyos na hinipan niya sa tao, na nagbigay ng buhay sa tao nung nilikha ang tao, babalik sa Diyos. Hindi pwedeng pumunta sa impyerno ang espiritu na galing sa Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng espiritu ng tao, hindi sa kaluluwa po sa espiritu ng tao na meron tayo, doon nakikipag-isa ang espiritu ng Diyos. Hindi sa kaluluwa. Magkaiba yon. Amen? So, kaya nga meron tayong knowledge, meron tayong understanding kahit bata pa tayo na hindi tayo tumatanggap sa Panginoon. Takot tayong gumawa ng masama dahil may Spirit of God na nilagay sa atin na nagsasabi sa atin about sa konsensya. Pag wala ka pang Espiritu ng Diyos, konsensya yung nararamdaman natin, hindi conviction. Amen? Pero pag may Espiritu na tayo ng Diyos, conviction na ang nararanasan natin, hindi na konsensya o hindi na condemnation.
Amen? So, kailangan nating maintindihan yun. Amen? At kung hindi tayo darating sa mindset po na tayo ay espiritu o nabubuhay sa pamamagitan ng espiritu ng Panginoon, mga kapatid, hindi nyo maiintindihan ang sinasabi ko dahil sabi ng salita ng Panginoon, sa ibang tao, kalokohan lang ito. Amen? So, kung hindi nyo ko pakikinggan by the Spirit of the Lord na nasa inyo ngayon, hindi nyo rin maiintindihan yung sinasabi ko sa inyo. Amen? Kaya po tayo bumabalik from the start. Amen? Dahil ang thought ng man, walang makakaunawa sa espiritu ng tao kung hindi ang espiritu ng Diyos. Amen? Kaya, Romans 6 po, sa Roman 8:11, sabi dito, basahin ko po, no? Roman 8:11, kung naninirahan sa inyong espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ay muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. So, ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, na yung Holy Spirit na bumuhay kay Jesus Christ nung siya ay namatay is the same, parehong espiritu na meron ka daw ngayon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Amen po ba? Kasi ito yung tumutulong sa atin para mag-transform tayo. Amen? From mortal bodies to become supernatural. So napakahalaga po na maunawaan nating lahat na we have the same spirit. The same spirit, kapag alam natin na okay, may kapareho akong espiritu na bumuhay kay Jesus Christ nung siya ay namatay. Ito yung magbibigay sa atin ng encouragement, mga kapatid. 'Di ba po? Encouragement ang ibibigay nito sa atin para mag-desire tayo na pumunta o makilala pa o makilala ng mas malalim yung mga bagay na binibigay ng Panginoon sa atin. Dahil bakit? Itong desire na to, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Isipin mo na lang, kapatid, meron kang katulad ng Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Kanya nung siya ay namatay. Then after 3 days, binuhay siya ng Espiritu na yon dahil ang Espiritu ay buhay. Diba? Itong mga bagay na to ang nagre-reveal na tayo ay belong sa Panginoon. Tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga po, hindi masasayang ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi rin magiging fruitless ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos dahil hindi ito nasasayang. Yung oras na nilagay nyo dito ngayon, hindi masasayang dahil yung knowledge at karunungan na binibigay sa atin ng Panginoon ay napakahalaga. Dahil dito, marirealize natin na hindi na tayo namumuhay sa ating sarili, kundi there is a guide. May guide tayo. Walang iba kundi ang Diyos mismo, God Himself. Because the Holy Spirit is God. Amen? Biruin mo mga kapatid, isipin niyo yon. Ang mismong Diyos ang nagga-guide sa atin, hindi Google. Pag nawalan ng internet yung Google mo, wala ka na, maliligaw ka na. Amen? Hindi mapa, pag nasunog na yung mapa, maliligaw ka na. But the Spirit of the Lord, mga kapatid. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng understanding para kung paano tayo makikipag-usap, 'di ba, sa pamamagitan ng understanding na binibigay sa atin ng Espiritu ng Diyos. So, paano tayo makikipag-usap at paano natin gagamitin ang understanding na to at bakit kailangan nating tanggapin ang Spirit of Understanding ng Diyos? Number 1, ito yung pinaunawa sa atin ng Panginoon. Posture ourselves. Posture, pag sinabing posture, yung tindigan mo. Yung position mo. 'Di ba? Na Kuya Lindon, na kung ang tingin mo lang sa sarili mo ay manggagawa ka lang sa pinagtatrabahuhan mo, itong understanding na binibigay sa iyo ng Diyos, gusto kanyang iposisyon na anak, tagapagmana kita. Kaya, paano kang mamamahala sa mana na binibigay sa iyo ng Diyos kung wala kang pangunawa? Amen? So, we have to learn to position ourselves.
Kailangan nating matutunan na iposisyon ang sarili natin para sa perpektong kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga mahal kong kapatid. Dahil may perfect, kailangan natin matutunan yung perpektong mga will ng Panginoon sa buhay natin. At para, pag natutunan natin ang posture ng ating sarili o pagpuposisyon ng ating sarili, ito din ang magbibigay sa atin ng manifestation ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Pag natutunan nating iposisyon ng ating sarili, ito din yung greater, no? Mataas na mindset na meron tayo na pwede nating i-explore para sa kingdom ng Panginoon. Kapag natutunan nating iposisyon ng ating sarili, hallelujah, ito yung magbibigay sa atin ng greater, hindi lang basta ginagawa mo, yung hindi lang okay yung okay na, yung the best mo talaga, yung greatest na gagawin mo, na greatest manifestation ng will ng God at desire ng Panginoon sa buhay mo at buhay ng mga mahal natin at buhay ng ibang tao. Magkakaroon tayo ng desire sa kanila. Bakit? Kasi we need to understand na siniship tayo ng Panginoon sa mga wants niya na ibigay sa buhay natin, hindi na sa mga wants natin sa buhay natin. Magkaiba yun. Yung kailangan natin ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. At doon niya gustong iship yung isip natin at puso natin sa mga gustong ibigay ng Panginoon sa atin. So if we don't understand yung pattern ng Panginoon, yung gusto niyang pattern, how to respond correctly? Paano tayo magre-respond sa Diyos ng tama? Paano tayo makakakita ng tama sa pamamagitan ng ating mata na parang mata ng Panginoon kung hindi natin naiintindihan? Paano tayo lalakad sa Panginoon nang wala tayong pangunawa sa gusto niyang maunawaan natin? So, magkakaroon lang tayo ng tamang pag-respond sa Panginoon at tamang paningin ng mga mata natin sa mga bagay sa mundong ito at tamang paglakad kung tayo ay lalakad, titingin at magre-respond sa mind at unawa ng Panginoon. So we have to shape God's mind of understanding. Siniship ni God, kaya pala gusto ni Lord na makipag-isa sa atin kasi gusto niyang iship yung mind natin. Kaya pala transformation ng isip at puso ang ginagawa sa atin ng Diyos para maintindihan natin yung spiritual na gawain. Kasi kung nasa mortal tayo, hindi natin to maintindihan. Hindi natin maintindihan na may kaaway sa himpapawid. Hindi tayo makakalakad sa gusto ng Panginoon. 'Di ba? So isipin niyo na lang, kung ikaw Kuya Joben, 'di ba? Tungkol sa relasyon, halimbawa, si Nanay Andrea, si Kuya Joben, di ba may mga asawa sila, o si Ate Billie Jean may asawa. Isipin nyo kung kayo nakarelasyon sa asawa ninyo pero hindi kayo magkaintindihan na dalawa, saan mapupunta yung relasyon nyo? Wala, magbukaroon kayo ng broken family. Di ba? Paano kang makikisama sa taong hindi mo naintindihan? Paano ka makikisama sa tao na ang punta mo kaliwa, siya sa kanan? O sabihin na natin sa partnership sa negosyo, paano kung ang isip ng isa is magkaiba sa isip mo? O kaya nag-hire ka ng isang tao na gagawa ng negosyo mo pero magkaiba kayo ng perspective, magkaiba kayo ng pag-iisip. Hindi kayo magtatagumpay sa kasi it will be broken. O kaya, dahil hindi kayo magkaintindihan, isipin mo, may karelasyon ka, katulad ko dati, may ka-partner ako na Mexican, hindi naman ako Mexican. Paano ko siya kakausapin? Hindi kami magkaintindihan ng mas malalim. So, hindi namin magawa yung aming ginagawa, yung business ko, hindi namin magawa ng tama kasi hindi kami magkaunawaan ng mas mabuti. Pero kung may intimacy ka dun sa kapartner mo, kung may intimacy ka dun sa asawa mo, mas magagawa ninyo ng, di ba, two is better than one, sabi nga Two mind is better than one, sabi ng Panginoon. So kung tayo, dalawa kayo, hindi ka mapuprostrate. Kasi hindi kayo lalakad na yung isa sa kaliwa, yung ika sa kanan. Sa kang, hindi pwedeng ganun. 'Di ba? So magkakaroon tayo magkakaroon ka rin na, 'di ba? Ito yung kung dati wala kang kapayapaan, 'di ba? Na lumakad. Kasi dahil yung isa hindi ka nauunawaan. Kung yung asawa mo hindi nauunawaan yung mga ginagawa mo, mahirapan ka lumakad, mapuprostrate ka. So, wala kang kapayapaan. So, ganun din, sa pag-hire mo sa job,
O sa pinapasukan mo, kung di kayo nagkakaintindihan ng boss mo sa ginagawa mo, hindi ka magtatagumpay. Sa company mo, sa business mo, kasi hindi mo naiintindihan. So, anong mangyayari? Magkakaroon lang tayo ng frustrating o naiinis lang tayo, nabubwisit na tayo. 'Di ba? Kasi yung purpose of relationship, wala na. So, ganun din po yung nangyayari sa atin sa Panginoon. Kapag di natin naiintindihan yung one another, magkaiba tayo, sasalungat tayo sa gustong gawin ng Panginoon, sa gusto niyang gawin para sa atin. So, yun yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon, yung spirit of understanding na kailangan nating magkaroon ng posisyon na pinoposisyon tayo ng Panginoon. Kaya, doon natin makikita yung sarili natin with God. Hallelujah. Kapag hindi natin naiintindihan yung pinapagawa niya sa atin. At kapag naintindihan na natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin, doon naman natin masigit na maintindihan yung promises of the spirit of understanding na nagbibigay sa atin ng pag-asa para malaman yung mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. 'Di ba? So sa ganung paraan, hindi na tayo mawawala. Hindi tayo mawawala sa linya, sa alignment ng gusto ng Panginoon sa gusto niyang gawin sa buhay natin. Amen? So pangalawa po, kapag katapos ng Panginoon, iposisyon tayo na malaman mo, the anak, you are beloved, anak kita, ikaw ay mahal ko, ikaw ay hindi ko nakaaway, kaibigan ko na, kailangan iposisyon mo yung sarili mo na ganun. Diba? Na alam mo na mahal ka niya, alam mo na anak ka niya, huwag kang mahiya, diba, sa kanya kasi tatay mo siya. So pag pinosisyon natin sarili natin na ganun, diba, we are the bride of God, siya yung groom natin, diba, partner natin siya. So next step po, after positioning yourself, dahil naintindihan mo na, next is partner with Him. So kailangan natin magkipag-partner sa Panginoon. Point 2 natin is to partner with Him. So He actually want us to be partner with Him. Lahat tayo gusto niya maging kapartner tayo. Hindi niya gustong gumawa ng sarili lang niya. Dinesign niya tayo ng Panginoon para maging partner niya sa mundong ito because God need us dito sa mundong ito para i-execute yung kanyang will, para mapalaganap yung kanyang will sa mundong ito. Amen? Kaya nga, totoo yun. Totoong hindi tayo kailangan ng Diyos kasi pwede niyang gawin yon na wala tayo. Pero dinesign niya tayo na siya at ikaw. 'Di ba? Kaya nga tayo tinubos ni Jesus para magawa naman natin, God finish sa work niya na pinagawa ng Ama. Tayo naman, may trabaho tayo dito sa mundo na kailangan nating maintindihan, na kailangan nating mag-walk sa Panginoon na may partnership. Kasi bakit? He need us in earth to carry out His will. Tayo ang gagawa. 'Di ba? Tayo yung templo ng Holy Spirit. Tayo yung gagawa ng mga pinapagawa ng Panginoon para makalakad tayo na kasama niya na epektibong mananampalataya, epektibong anak ng Diyos. Amen? So itong mga bagay na to, we cannot walk with God na epektibo kung hindi natin naiintindihan yung mga bagay na gusto niya ulit ipagawa sa atin. Kaya napakahalaga po, the spirit of understanding is necessary, importante, at dapat nating binabalyo. Kaya ito ang gustong maging nature ng Diyos sa atin, yung 7 espiritu ang kinin natin. 'Di ba? 7 na kumikilos sa isang espiritu sa pamamagitan ng Holy Spirit. Dahil napakahalaga nito. We don't want, hindi mo lang gusto, ikaw ba gusto mo na gamitin ka lang ng Diyos tapos itapon ka na sa gilid? Ginamit ka lang, tapos itapon ka na sa gilid. Hindi natin gusto 'yon. 'Di ba? So kailangan maintindihan natin na we have to walk with God. Hindi ka lang niya ni-use. You also walk with Him. Magkaiba 'yun, 'di ba? Ibang senaryo yung ginagamit ka ng Diyos at another senaryo yung nagwo-walk ka with God. Kasi si Enoch, tingnan nyo, Enoch walk with God. Di ba? Moises walk in the presence of the Lord. Di ba? Kaya sila nagtagumpay kasi they walk, hindi lang sila nagpagamit. Lumakad sila kasama ng Diyos. Amen? Nakita nyo po yun? Yung kasama mo yung presensya ng Diyos. Hallelujah. Kaya yun po yung gusto ng Panginoon para magawa niya lahat ng bagay na gusto niyang maganap sa buhay natin. Pangatlong point, after mong iposisyon yung sarili mo, after kang maging partner ng Panginoon at naintindihan mo na yung pagpuposisyon sa sarili mo, maging partner kayo sa lahat ng gawain, ang next po is preparing us.
Pine-prepare tayo ng Panginoon. God is preparing us. Kaya pala gusto niyang maintindihan natin yung posisyon natin bilang anak. 'Di ba? Yung pagiging partner natin bilang asawa. Hallelujah, kasi pine-prepare niya tayo. Kailangan nating maintindihan how to position ourselves and how to recognize Him as your partner according to God's perfect will. Para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Now, God want to walk with us. Amen? Kaya makikita ninyo dati, ngayon siguro meron pang mga hindi nakakaintindi sa will ng Panginoon. Irritable ka, hindi ka komportable sa nararamdaman mo, dadalin ka ng Diyos sa comfortable. Pag nagkaroon ka ng intimacy sa Diyos at naunawaan mo yung will niya, nagbabasa ka ng Bible, inuunawa mo yung principle ng Panginoon, inuunawa mo yung gusto ng Panginoon, hindi mo siya titingnan na masamang Diyos sa lumang tipan. Kasi marami siyang pag-asa at pagkakataon na binigay sa mga tao na yun pag nagbabasa tayo ng Bible. Kasi ang tigas ng ulo ninyo, masasabi rin ninyo sa mga Israelita, kamusta tayo ngayon? So from discomfort, dadalin tayo ng Diyos sa komportable tayo sa Kanya. Yun dati na, Lord, hindi naman ako karapat-dapat, hindi ako deserving. From undeserving, mararamdaman mo that you are deserving pag pinosisyon mo na yung sarili mo sa mata na nakikita ng Diyos sa'yo at hindi sa iyong mga sariling mata. From disqualification, iko-qualified mo na yung sarili mo kasi naiintindihan mo na. From misunderstanding, pupunta ka na sa mindset ng understanding. Amen? From carnal, sa isip ng mga makumundo, pupunta ka na sa isip ng espiritu. At from mortal, pupunta ka na sa supernatural. Amen? Nakita niyo po? So that way, pinaprepare tayo ng Panginoon. Ngayon, panahon na, pinaprepare ka na ng Diyos, na position ka na niya, naging partner na kayo. Now, God will start to shift your mind, focusing to His understanding. So magiging madali na lang yung trabaho o partnership ng Panginoon sa trabahong pinapagawa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Because we walk and work in one prospection. Diba? Yung isang perspective na lang ng Panginoon ang mind natin, hindi ka na, sandali lang, Lord, kailangan ko pang gawin to sa asawa ko. Lord, hindi pa pwede kasi may gagawin pa ako. Saka na lang ako susunod sa iyo. Hindi na ganon. Hindi na maghihiwalay mindset mo kasi naintindihan mo na. Na sa lahat ng bagay na ginagawa mo, gusto ka rin makapartner ng Panginoon. Hindi masamang magtrabaho, mga kapatid. Diba? Kasi alam ng Panginoon na kailangan natin yan. Actually, dati, karpintero din po si Jesus Christ. Diba? Nagtatrabaho din siya. Lahat ng lingkod ng Diyos nagtatrabaho, mga mangingisda, mga diba? May sumusuporta sa kanila. Ang mahalaga lang makita natin na sa mga bagay na ginagawa natin, kailangan nating maintindihan na kasama natin lagi ang Diyos. Kaya if God is with us, who against us? Amen? Lahat ng bagay ginagawa natin for the glory of God. One mindset, one understanding. So sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng completely signal sa Panginoon. Completely work and transition. Diba? Na yung mind natin na ilipat na elevate na tayo at nagkakaroon tayo ng transformation. Amen? Pero kung di natin yan maintindihan, if we don't understand, hindi tayo magkakaroon ng completely na signal. Mawawala tayo. Malilihis tayo sa alignment. Hindi tayo makakatrabaho sa gustong patrabaho ng Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng transition o paglipat, 'di ba, ng mindset natin sa mindset ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng elevation o level up na gustong pag-ibigay sa atin ng Diyos. At hindi tayo magkakaroon ng transformation, ng pagbabago. Kasi bakit? We have lack of understanding, kakulangan sa karunungan na pwedeng magpahamak sa atin. Ma-disalign tayo at mawala tayo sa Diyos. Kaya by the time we want to do the next thing, 'di ba, na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, gugustuhin na natin na nasa puwersa tayo ng kapangyarihan, 'di ba, ng Panginoon. Hindi na tayo unprepared sa mga dumadating sa way natin o sa mga buhay natin o sa hinaharap natin kasi we understand na, so we are prepared na. 'Di ba? Prepare na tayo sa mga bagay na pattern ng Panginoon kasi we understood the pattern of God.
na yes, Lord, kailangan kong pagdaanan tong pagsubok na to, pero Lord, I thank you because kasama kita sa victory ko. Amen? Dahil Lord, partner tayo. Dahil Lord, kaisa tayo. Dahil Lord, iisa tayo ng layunin. Iisa tayo ng desire. So we need to understand, di ba, na yung promises ng Panginoon dito sa seventh spirit of the Lord na pinapaunawa sa atin, di ba, para dalhin tayo sa understanding of maturity. Hindi na tayo nakalin sa mga tao, hindi na tayo sa opinion ng mga tao, hindi na tayo sa sinasabi ng ibang tao na maging tayo, kundi sa salita ng Diyos, yung katotohanan, yung truth of the Word of God, kung sino ka. Thank you, Lord. Amen? Kung sino ka at kung ano ang purpose natin sa mundong ito. Amen? Hindi na sa dinidiktahan ng tao, dinidiktahan tayo na para tayong robot, gawin mo to, gawin mo yan. Pag di mo to ginawa, ganyan ka. Ganito ka. Sila yung nagpe-predict ng hinaharap mo ng future mo, no. But kung alam mo at naunawaan mo ang salita ng Panginoon, makikita mo ang katotohanan na no, I am ambassador, I'm a child of God, tagapagmana ako, I am victorious. May kagalingan ako because sa mga latay ng Panginoon, hindi tayo lupaypay, hindi tayo lanta. Malakas tayo dahil sa strength ng Diyos. Dahil naunawaan na natin na hindi tayo mahirap, mayaman tayo. It's not about financial, hindi lang doon natin titingnan. Hallelujah. So dito dahil sa seventh spirit of the Lord, yung understanding pa lang pag meron na tayo, magkakaroon tayo ng place of maturity. Meaning, kapag tayo ay nasa understanding, we can walk more effectively with the Father. Para sa execution ng perfect will niya dito sa mundong ito, para mapalaganap niya yung kanyang kalooban sa mundong ito dahil sa'yo. Because of the understanding na meron ka. Yung desire, maa-accomplish natin yung desire ng Panginoon through sa ating mga buhay because the Spirit of God is nakikipag-isa sa atin sa partnership. Same Spirit na bumuhay kay Jesus Christ is the same Spirit na nasa iyo ngayon. So, anuman ang sitwasyon na meron tayo, anumang kalagayan na meron tayo, makikita na natin kung paano i-perceive o paano tayo kumilos o magpatuloy. Bakit? Kasi may pangunawa na tayo na ang circumstances na to ginagamit ng Panginoon. Yes, hindi ordinary, pero nagiging divine circumstances dahil may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya yung ibang tao, nakikita nila na ang hirap natin, but chaotic, nasa chaotic sitwasyon tayo. Pero sa atin, naiintindihan natin na we have divine orchestration ng Panginoon sa buhay natin na ginagamit niya yung sitwasyon natin para magkaroon tayo ng kwarto o room for the opportunity na makapaglingkod sa Diyos at mag-glorify ang pangalan niya sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? Amen. Thank you, Lord. Na magiging able tayo for Him to reveal Himself sa buhay natin because the same Spirit of the Lord kay Jesus Christ is the same Spirit na nasa iyo. So dahil sa understanding na to, mga mahal na kapatid, magkakaroon ng pagkakaiba yung ating pananalangin dahil meron na tayong pangunawa. Hindi na tayo sa sitwasyon na pagalingin nyo si ganito, pagalingin nyo sa ganyan, Lord. Hindi. Ang understanding mo na, mag-switch ka na ngayon ng understanding, knowing that God is able to heal. So, ang prayer natin is thanksgiving. Amen? Lord, I thank you na pinagaling mo si Ate Jo. Diba? Praises na yung meron sa atin. Bakit? We have the understanding na sa mga latay ng Panginoon tayo'y magaling na. So, mababago na yung ating cry to the Lord sa maraming bagay na pinapanalangin natin because we have to begin to thank God. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, give thanks to the Lord for His love endures forever. Manalangin kayo ng may pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Bakit yun ang sinabi ng salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay ang espiritu ng understanding na nagpapaunawa sa bawat isa sa atin na hindi natin kailangan ma-frustrate sa buhay na to because we have the understanding. Hindi na tayo mawawala. Hindi na lilihis yung ating panalangin. Because it will become praise report na, hindi na mga prayer requests. Praise report na ang mangyayari sa ating mga panalangin because we realize that God, amen, is moving in our life, in His way, in His will. He wants to give us the greatest life, abundant life.
Di ba po? Whole. Yung whole tayo, yung buo tayo, yun ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. So can you realize, mga kapatid, kapag nagkaroon tayo ng spirit of understanding sa mga bagay na to, magkakaroon ng pagkakaiba ang pag-i-interact natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin may pang-unawa na. Dahil nauunawaan na natin, hindi yung nananalangin tayo na nawawala yung panalangin natin, na parang hindi Panginoon ang kinakausap natin. Nagkakaroon tayo ng leading ng Espiritu Santo na sa Scripture, sa Word of God tayo magtiwala sa mga pangako. Amen? Hallelujah po rin ang Panginoon. So, hanggang doon lang po siguro muna ang atin pong pag-aralan sa oras na to. At so yung way ng pananalangin natin, dapat ang way ng pananalangin natin that Lord, Father God, teach me, 'di ba? How to know your way. Father, let me know your heart. Father, I am desiring na magawa ko yung mga kalooban mo, hindi na yung sarili kong kalooban. Lord, tulungan mo ko na mag-dwell in the house of the Lord all the days of my life. 'Di ba? That Lord, let me see the beauty of your plan in my life. Na wag kong pakialaman yung plano ko sa buhay, yung plano mo sa buhay ko, kundi makipag-partnership ako sa iyo sa plano na meron ka sa buhay ko. No, Lord, I want to know you. I want to know you. I want to know you more. Sa bawat araw at bawat oras ng buhay ko. Gusto ko itang makilala. Panginoon, di ba? Tulungan mo ako na makita ko yung daan patungo sa kalooban mo at hindi sa kalooban ko. Dahil alam ko na yung plano mo is hindi para i-harm ako, kundi magandang plano at purpose para i-prosper ang buhay na to. That Lord, hindi ito yung position ko dapat. Dahil kilala ko kung sino ako sa mata mo. At dahil sa pangako mo. Lord, I want to know more of your desire. I want to heal more people. Because of your power, not by my power, but your might. But the power of the Holy Spirit na nakaisa sa akin. Yung same Spirit na meron si Jesus Christ na bumuhay ng patay. Lord, I want to talk to you more para maraming tao din yung mabago ang buhay sa pamamagitan ng panalangin na naging bunga din ako ng panalangin ng ibang tao. Because I understand, kasi nauunawaan ko na kailangan kong lumakad sa Espiritu at hindi lumakad sa karnal at pag-iisip ng mundong ito. Lord, I want to conform in your Spirit. I want to be your image, not my own image, not my mind. Hindi yung sarili kong isip, kundi isip mo na maging isa tayo, Lord. Ganun dapat yung mga panalangin natin ngayon bilang lumalalim sa pananampalataya. Dahil we know and we understand that we already blessed. Kapatid, tayo ay pamilya po ni Tatay Abraham. Tayo ay sanga na dinugtong sa pagpapala sa pamilya ni Tatay Abraham. Anong sabi ng Panginoon kay Tatay Abraham? Lahat ng magbe-bless sa'yo, ibe-bless ko. Lahat ng magka-curse sa'yo, ika-curse ko. Diba? So kung tayo ay pamilya at adopted na ng pamilya, mula sa pamilya ni Tatay Abraham, ni Tatay David, hanggang kay Jesus Christ, so we are blessed. We have the promises of the Lord. We have to understand. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Let's thank God. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Salamat, Holy Spirit, sa pangunawa. Salamat sa wisdom and knowledge and understanding na painaunawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat for you keep your promises, Father God. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa partnership at posisyon na binibigay mo to prepare us sa mundong ito na magawa namin yung perfect will mo. Thank you for your power. Thank you for the seventh Spirit of God na ini-empower mo sa bawat isa sa amin. Mula sa bunga ng banal na Espiritu, Panginoon, na nagmamanifest sa amin para makagawa kami ng mabuti sa ibang tao, makapagmahal kami ng mabuti sa ibang tao. Lord, how can we thank you? Na hindi lang ang mga ugali namin ang hinuhubog mo. Binibigyan mo pa kami ng kapangyarihang makaunawa. Kapangyarihan na nagmumula sa iyong espiritu. Knowledge na nagmumula sa iyo. Lakas na nagmumula sa iyo. Might na nagmumula sa iyo, Panginoon. Fear of the Lord na nagmumula sa iyo. Lord, all you want for us is to save us.
And Lord, give us more understanding, Panginoon, para mag-matured kami sa pananampalataya at maunawaan namin na mas malalim ang mga salita at pangako mo sa amin na hindi napapako, O God. Salamat, O Diyos, in the mighty name and powerful name Jesus Christ, magmanifest po ang mensaheng ito sa puso at isip ng mga kapatid ko na sa panahon, Panginoon, na naguguluhan sila. Let them know the truth of your word, know the truth of your promises, and know the truth of the Spirit of God. Salamat po, O Diyos. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory be to God. Salamat po sa Diyos. And God bless po sa bawat isa. Amen. Ayan, napakaganda. Maraming salamat pa tayo. Maraming salamat Sister Beverly para sa napakagandang mensahe, no? Isang pagpapatuloy talaga dun sa pinag-aralan po natin nung last week.